Ako si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, na karaniwang tinatawag na Ibarra. Ako ay anak ni Don Rafael Ibarra at pinanganak at lumaki sa Pilipinas, ngunit gumugol ng 7 taon sa Europa upang doon ay mag-aral. Noong mga panahon na iyon, wala akong gaanong kaalaman sa nangyayari sa Pilipinas dahil nga ako ay nasa Europa. Nang ako'y makabalik sa Pilipinas, napagtanto ko na ang aking ama ay pumanaw na. Narinig ko mula sa mga tao ang kwento tungkol sa kabaitan ng aking ama, kaya nagpasya akong parangalan o gunitain ang alaala ng aking ama sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain na ginawa rin ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael. Ngayon lamang siya nakabalik dahil nag-aral siya ng 7 taon sa Europa. Oras na ng kainan at ang mga panauhin ay nagtipon sa hapagkainan. Si Padre Sibila ang naupo sa kapilang dulo dahil siya ang pura paroko. Gagalak namin ang iyong pagbalik dito sa San Diego, Crisostomo. Ako nga pala si Padre Sibila, ng pura paroko ng simbahan. Kinagagalak kita makilala, Padre Sibila. Kinagagalak ulit kitang makilala, Padre Damaso. Isang lugar ka naman na padestino sa Europa. Ba't ibang lugar po? Napakadami naman na pagulong na puntahan pa niyo. Umalis si Ibarra. Siya ay napadpad sa liwasang bundok. Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Teniente Guevara. Crisostomo. Nariyan ka pala sa Teniente Guevara. Kanina mo ba ako inintay? Oo, kanina pa kita palihim na sinusunod. Dapat kang mag-ingat tulad ng iyong ama. Pinagbintangan siyang pumatay ng isang maniningil na buwis at binasag ang area at Filibustero. Nadagdagan pa ang paratang sa kanya dahil sa pagbabasa ng ipinagbabawal na aklat at pagtayo ng mga larawan ng paring binitag. Sa kabila ng lahat, hindi ko iniwan ng iyong ama. Sa halip, kumuha ko ng abogado upang ipagtanggol ito. Namatay ang iyong ama nang malapit na siyang lumaya, marahil dahil sa sama ng loob. Maraming salamat sa pag-ingat sa akin. Hindi pag-iwan sa akin. Ingit kahit na. Nakaupo si Ibarra sa tinutuluyang silid sa Fonda de Lala. Wala sa kanyang ang marangyang nangyari sa tahanan ni Kapitan Tiago, kahit pa naroon ng kanyang kasintahan. Ikaw ay napagbintangan bilang isang erehe at filibustero, nakulong kahit walang kasalanan. Samantalang akong may magandang katayuan sa ibang bansa, ikaw naman ay naghihirap sa mga paratang ng mga taong walang ginawang mabuti, kundi ang paninira lamang. Hindi ko mawari ngunit bakit pakiramdam ko tinatawag mo aking pangalan, Ama. Patawad, Ama, patawad. Unti-unting naging tahimik ang kamangilahan. Ang mga tao ay nagpahinga. Na ganun na rin si Ibarra sa nakatulog na mukhang pagod sa isang napakalungkot na paglalakbay. Nagkaroon ng masaganang pananghalian ng mga kilalang tao sa San Diego. Masisiglang nag-uusap-usap at nagbibiroan ng mga tao. Dumating si Padre Damaso nang hindi binabati si Ibarra. Alam mo ba na yung ama isang erehe at filibustero, Ibarra? Pang-iinsulto mo sa akin na aking matatanggap. Ngunit ang pambabastos mo sa aking ama, na para bang hindi ka pari na pagkasilba ng Diyos. Mga paratang na iyon, wala ka dito na anak niya. At ito ka, pinagbibintangan ako sa isang bagay na hindi mo naman alam ang totoo na nangyari.
mo, paniniwala ka ng makatakot dahil may isang tao nag-traitor sa akin. Masyado ka pang bata para sabihan ako niyan. Lalo mo lang pinapatunayan na ikaw ang nagmana sa ama mong walang kwenta! Krisosto mo! Mabilis na tumayo at tumango si Ibarra. Sa sapo ng mga kamay ang lahat. Na nagpisal na kayong panaalsa na mangyayari mamaya. At sinong taong may lakas sa loob para pamunuan ang isang grupo ng mga taong iyan? Sa aking kaalaman ay si Crisostomo Ibarra. Crisostomo, may isang babaeng nampisal kanina sa simbahan at sinasabi may mangyayaring pag-aayos sa mamaya. Ano naman ang kinalaman ko riyan? Ikaw daw ang namumuno rito. Wala ang pinalaman din. Alam ko. Nagpunta sa azotea si Maria at nakita niya si Ibarra na lulan na bangka na kasama si Elias. Dumaan lamang ang binata upang ipahayag ang kanyang nararamdaman at upang bigyan ng kalayaan ng kanyang kasintahan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay kailanman hindi ko bukas. At ang ating pag-iibigan ay mahahagad sa pagdating ng araw. Ngunit pinapayagan kitang magmahalan ito dahil ayaw ko maging malungkot at gusto mo maging masaya. Naniniwala ako, Ibarra. Ikaw lamang ay para sa akin. Kaya mangako ka na ako lang. Pangako. Saan lugar ka naman? Kinagagalak namin po yung pagbelo. May isang babaeng Crisostomo, may isang babaeng Krisosto mo! May pakpak ang balita. Sakit, ang sakit. Ibarra. Ibarra!